Hello, good morning. I'm sorry, it's not morning anymore. Nag-edit kasi ako ng document. It's 1:20 in the afternoon. July 11, 2024. Now, pinag-isipan ko pa ito kagabi kung paano ko i-discuss itong mga bad habits to be eliminated. This is from sources across the web na i-research ko ito. Pero kailangan ko i-discuss kasi yung iba nagagalit pag minamention yung ano nila, yung bad habit. Pero sa akin, nagpapasalamat ako kung may nakita sila sa akin na bad habit. Okay, bago ko i-discuss ito, i-advertise ko muna yung TPC Scrap Enterprise. Bumibili kami ng bakal at saka papel. If you are watching from Luzon, Visayas, and Mindanao, nandito po kami, naglilingkod po sa inyo. You can visit my profile. Nandun po ang aking pin post. Yan, ipinin ko siya, yung post ko. 7 services that cannot be found, or maybe some of them can be found in other scrap buyers. Okay. So, tawag lang po kayo sa 0939-555-4382. Malugod po namin kayo pag lilingkuran. Marami tayong container vans na lalagyan po ng scrap. Siksikin nyo lang maigi. Para ang scrap, it may be, yung pagbakal, it may be 30 tons or 40 tons. Pagpapel, pagpuno, siksik, liglig, umaabot yan ng 18 tons. Okay. Number 23. Dito muna ako sa 23 kasi 23 ito na bad habits. Lahat tayo nagkakamali. May mga bad habit tayo. If you did it almost 100 times, by the way, it becomes your habit. Now, you can eliminate bad habit by changing it to good habit. Ano bang pwede mo ipalit sa bad habit mo? Okay, number 23 bad habit na kailangan eliminate is refusing to learn anything new. Yung ayaw mong mag-aral na ng bago. Maraming karunungan sa mundo. Pero kung mag-refuse ka, it's a bad habit. That's number 1. Number 23. Number 22 is procrastination. If you, kumbaga sa mamayana habit. Manyana habit ang sabi dyan ng mother ko. Yung, mo lang, pinababayaan mo lang ang dapat gawin. Mali yan. Don't procrastinate. Number 21 is neglecting yourself. Halimbawa, humahaba ng balbas mo, pinababayaan mo lang. Okay. Tapos di ka komportable sa pananamit mo, hinahayaan mo lang. Di ka naliligo, amoy ka na. Huwag natin i-neglect ang sarili natin. Number 20 is nail biting. Yung kinakagat mo ba yung daliri mo habang nagkikipag-usap ka? Yan, pag ganun ako, pakisaway nyo ako ha. That's number 20. And number 19 is leaving things to the last minute. Yung hinahayaan mo lang yung mga bagay hanggat huling minuto, tapos nagmamadali ka na. Tumataas na tuloy ang dugo mo.
Magkakaroon ka ng mataas na blood pressure. Don't leave your things to the last minute. Kailangan eliminate mo. Number 18 is impulsively surfing to the last minute. On the internet, I'm sorry. Impulsively surfing to the internet. In the internet, yung impulse ka ba? Sabi nga ni Howie Severino, think before you click. Pag-isipan mo muna. Yung iba dyan, napupunta na sa mga maling site. Katulad ng mga porn. Iwasan natin yan. Number 17 is focusing on the trivial. Yung focus mo nawawala kung sa trivial ka. Yung iba, surf lang sila ng surf sa kung anong trivia. Okay, kontrolin natin ang sarili natin. Then number 16 is eating junk food. Yan. Eating junk food. Pampalaki ng tiyan. Yung hindi mo na makontrol yung tiyan mo dahil sa mga junk foods. At masama po yan. Yung mga processed food, mga junks po yan. Okay. Number 15 is playing with your phone before bed. Wag mo laruin ang telephone mo bago ka matulog. Yung iba dyan yung iba dyan sumasabog yung lalo na yung nakasaksak habang tapos nilalaro mo. Okay. Number 14 is overeating. Yung sobrang kumain, lalo na ngayon yung mga samgyupsal. Gusto natin makabawi. Sa bayad, may 199, may 299. Sa Viking, 720 ata ang kada ulo. Now, gusto nilang kumain ng marami para makabawi. Tama na yung puno na yung tiyan natin. Okay, number 13 is gossiping. Yung chismisan, bawal po yan. Alisin na natin yung masamang ugali na yan. Okay, mayroon akong panoorin nyo ito hanggang katapusan. Mamaya hanggang number 1. Okay, iaano ko yung solusyon dapat mong gawin para maalis mo yung masamang pag-uugali. Gossiping is a bad habit. Number 12 is comparing yourself to other people. Yung bang katulad ko, ang height ko 5'3.5" lang. Hindi ko dapat ikumpara yan sa mga basketballer. Kasi matatangkad yun. Minsan hanggang balikat na nga lang tayo. 'Di ba? Iba sila, iba ang talent nila, ibang talent mo. So, let us not compare to other people. Yung iba sobrang talented ha. Their number 11 is checking your phone during a conversation. Tingnan mo yung tinitingnan yung telepono habang nakikipag-usap. Para bagang hindi sa'yo. Hindi nakapokus. Okay. And number 10 is poor diet. Okay. Huwag natin abusohan yung diet. Yung ibang tao mahilig sa asin, mahilig sa asukal. Ako sa sobrang asukal sa katawan ko, nagkaroon ako ng vertigo. Hindi na kaya ng tubig. Okay. Importante yung diet natin. Yung gulay at isda, okay na yan. May yung itlog, yan, kumonsulta ka, mag-google ka. Poor diet is a bad habit. And number 9 is not getting enough sleep.
excuse me, dapat ang pagtulog po natin, kahit tayong mga senior citizen, okay na ang 6 hours to 8 hours a day. Kailangan sapat ang tulog natin kasi nagre-recharge tayo niyan eh. Ang cellphone, kapag hindi tama ang charging, mahirap. Number 8, thinking toxic people. Yung bang iniisip mo yung mga taong pabigat sa buhay mo. Yung mga taong mura na mura. Huwag natin anuhin yan. Okay, number 7 is tobacco smoking. Yung paninigarilyo, kaya natin iwasan yan. Ako dati, naninigarilyo ako, that was in 1982. Philip pa. Pero paano ko na alis yan? Ay, binawasan ko ng isang sigarilyo ng isa araw-araw. Di ba? Yan. Avoid tobacco smoking. Masama yan sa kalusugan natin. Number 6, sleeping late. Yung late na matulog. Masama yan. Masama po yan. Kailangan maaga tayong matulog. Ika nga, may kasabihan dyan na pag maaga kang matulog, maaga ka rin gigising. Di ba? Number 5, saying yes constantly. Lagi kang oo ng oo, tapos hindi mo na natutupad yung pangako mo. Kailangan i-manage mo. Kung kailangan, pag makakapinsala na sa'yo, say no. Diba? Mahirap ang nakakumpermiso. Mahirap ang mga pangako na hindi mo naman natutupad. Okay? Number 4 is too much exercise. Pag sobra na ang exercise mo, makakasira yan sa substance ng katawan mo. Diba? Iwasan mo yan. Tama lang. Walking, ika nga, is the best exercise. Okay. Number 3 is multitasking. Yung pinagsasabay-sabay sa physics na may batas dyan na no two things can occupy the same space at the same time. Avoid multitasking. Hawak mo telepono mo, tapos kung ano-anong kinakarga mo, di ba? Pinagsasabay-sabay mo yung mga bagay. Masama yan na nasisira ang yung output mo. And number 2 is emotional eating. Yung emotional eating, halimbawa nasa samgyupsal ka, palibasa unlimited. Meron akong nakasama dyan kumakain ng pinya, malaki ng tiyan. Gusto niyang kainin lahat ang pinya kasi para raw makabawi siya. Moderate lang. Ano ang number 1? Ang number 1 is alcohol. Okay, dati tumitikim ako, patikim-tikim lang ng alcohol. Dati nakaka 1/4 ako ng isang inumin na alcohol. Tapos isang bote na hanggat umabot ako ng 2. Hanggat na-stroke tuloy ako. 'Di ba? Now, I promise, nakapag-promise ako na how to eliminate bad habit. Halimbawa, ngayong araw na ito, ako na ma-eliminate ko yung bad habit. You have to do good habit, yung katapat niyan, 100 times.
So, mula July 11, August, June, July, August, September, October 21, 100 days. Kasi hanggang October 10, October 11, 90 days. October 21 is 100 days. Just do it 100 times. Tapos lalakas ang ano mo, lalakas ang confidence mo, lalakas ang pagtanggi mo. Para hindi ka na pamahayan ng masamang pag-uugali. Palitan mo. Halimbawa, alcohol, palitan mo ng tubig. Palitan mo. Pakiramdam mo sarili mo, ano bang mga masamang pag-ugali mo. Yung iba dyan, mura ng mura habang nakikipag-usap. Diba? Just do it. Yung kapalit ng to develop good habit, just do it 100 times. Huwag natin pagsawaan yan. It's the only way. Para sa akin nag-try na ako yung iba para ma-eliminate ang bad habit. But one thing of eliminating bad habit is by doing it 100 times. O para kang nag-aaral sa pag 75 ka, 74 is failing grade, 75 kumbaga para ka 'di ba? Para mababang performance pa yan. But if you did it 100 times, you are at the top. Okay, by the way, i-advertise ko muna ang pananampalataya, ang Iglesia ni Cristo. O kung hindi ka pa kapatid, malapit na ang araw ng paghuhukom. Pumasok na kayo sa Iglesia ni Cristo. Sabi ni Kristo, sino mang taong pumasok sa akin, siya ay maliligtas. Ibig sabihin sa kanyang iglesia. Magtanong kayo sa inyong lugar kung alin ang malapit na lokal ng iglesia. Makipag-usap po kayo sa pastor para bigyan kayo ng kanyang mga manggagawa. Isa sa manggagawa, tapos tuturuan kayo ng 25 lessons at susubugin kayo ng 6 months para makarating po kayo sa bautismo. Okay, that's all for today, ladies and gentlemen. Maraming salamat po sa panunood. It's almost 18:21 minutes.